Nung bago akong Kristiyano, alam mo, lahat ng bagay ginagawa ko para maging matuwid. Araw-araw talaga, pinipilit ko talagang maging matuwid. Kasi akala ko yun talaga yung makakapagligtas. Kailangan mo maging mabait, kailangan mo maging mabuti sa kapwa mo. Ayun yun. Kailangan mo perfect yung law. Pero, sa araw-araw na paglakad ko sa pinakamamahal na sa pagsisik sa Kanya, pinakamamahal na Panginoong Hesus, unti-unti niya sa akin pinaparealize na hindi ko pala kaya. Hindi ko pala kaya maging matuwid. Tinatanggal niya yung yabang ko. Kasi oo nga naman, kung kaya natin maging matuwid, isipin mo kung kaya natin maging matuwid, para saan pa yung pagpapapako niya sa krus? Para saan pa yung ginawa niyang sakripisyo? Kung kaya rin nating maging banal na kagaya ng ginawa niya, lumakad ng banal dito. Okay? Ngayon, nung na-realize ko na hindi ko kaya maging matuwid, doon pumasok yung malakas na conviction. Doon mas lumalim yung relasyon ko sa pinakamamahal na Panginoon. Kasi, mas na-realize ko na kailangan ko pala talaga ng tulong niya. Kailangan ko pala talaga ng tagapagligtas. Hindi ko pala kayang iligtas yung sarili ko sa sarili kong gawa. Yung na-realize ko yung bagay na yun, nabago lahat ng pananaw ko. Kasi kung iisipin mo, kung babasahin mo ang Biblia sa Leviticus pa lang, sa lumang tipan, napakadaming batas na hindi mo talaga kayang sundin. Mismong pagkain ng lamang dagat o isda na walang kaliskes, bawal. Which is siguro lahat ng tao nakakain ng pusit. Pagpapatato, pag lahat ng bagay, maraming bawal na lahat ng tao is nag-fall short. Okay? Kaya sinabi niya sa Roma, lahat ng tao ay hindi na nasasakop ng kautusan. Maliligtas na tayo sa pananampalataya natin sa Kanya. Ibig sabihin, His love is enough. Okay, naligtas tayo sa pananampalataya natin sa Kanya at sa habag niya. Kasi hindi tayo pwedeng magyabangan sa langit. Uy, nung naging Kristiyano ako, alam mo ba, na perfect ko yung law. Okay, naging matuwid ako ng tuluyan. Ito ang lagi mong tatandaan, kung nagiging matuwid ka man ng ilang buwan, ilang taon, dahil yan sa Holy Spirit niya, sa tulong niya, pero hanggat nandyan ka sa laman mo, nandyan ka sa flesh mo, you are sinful. You are wretched, basahan ka sa paningin niya. Hindi mo kaya maging matuwid. Nagiging matuwid lang tayo sa paningin ng Diyos kapag tinanggap natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kasi ang nakikita niya sa atin, si Kristo. Tumulong ka sa kapwa, araw-araw ka mamigay ng kung ano-ano o kahit ano pa. Wala. Sabihin nating basura yan sa paningin niya. Okay? Hindi yan yung makakapagligtas sa'yo. Hindi yan yung pamantayan niya ng salvation. Napakataas ng pamantayan niya ng salvation. Hindi na lahat tayo sinabi sa Biblia, lahat tayo nag-fall short. Hindi natin kayang tuparin. Magiging matuwid lang tayo sa paningin niya kapag binihis natin ang mahal na Panginoong Hesus. O tinanggap natin siya sa puso natin. Okay? Yung na-realize ko yung bagay na yung grabing conviction ang binigay sa akin ng mahal na Panginoon. Na bakit ko nga naman pala sinusubukan na maging kapantay siya? Bakit ko pinipilit? Diba? Kung nakakagawa man tayo ng mga mabuti siya yun, hindi yun tayo. Okay? Holy Spirit niya yun. Yun yung nagkukonvict sa atin. Kasi kung nung wala naman tayo sa mahal na Panginoon, hindi naman tayo gumagawa ng mabuti. Diba? Isipin niyo yun. Bagay na yun. Kaya nung na-realize ko yun, I am wretched. Makasalanan ako. Lagi akong pinupuspos. Kasi, once na yun na, agad na pumasok sa isip mo, niligtas ka ng mahal na Panginoon, na-realize mo kung gaano ka kadumi. Tapos, na-realize mo kung gaano ka ka-frustrated magbago. Alam mo yun? Gaano ka alam mo yun, yung ilang taon mo nang sinubukang baguhin yung sarili mo. Nagbago ka, oo, kaysa sa dati. Pero, hindi mo ma-perfect yung law. Kasi yun yung pinakagusto mo eh. Feeling mo yun yung makakapagligtas sa'yo eh. Yung makapag-perfect mo yung law. Tapos, hindi mo talaga siya magawa. Mas mapoprostrate ka na mapoprostrate. Doon mo marirealize na hindi pala talaga kaya. Alam mo, ba't di kaya? Kung lalaki ka, tumingin ka lang sa babae. May kasalanan ka na. Kaya mo ba yung hindi ka titingin sa bahay ka lang? Sa bahay ka lang, hindi ka bawal ka mag-scroll down. Tumingin ka na may pagnanasa. Which is sabihin nyo mo, hindi naman ako tumitingin na may pagnanasa, hindi ako naniniwala. Di ba? Sa babae, ganun din. Madami pang batas na hindi natin kayang tuparin bilang tao habang nandito tayo sa flesh. Kaya sinabi nga sa Roma, ulitin ko, hindi ka na nasasakop ng kautusan. Kailangan mo maniwala sa akin. Ayun yung makakapagligtas sa'yo.
Sabi ng mahal na Panginoon, kailangan mo daw, Panginoong Hesus, kailangan mo daw maniwala sa Kanya. Ganito kasi yan, ganito yung gumagana. Pag naniwala ka sa Kanya buong puso, papasok sa'yo yung Holy Spirit niya. Yung Holy Spirit niya, yun yung magkukonvict sa'yo gumawa ng kasalanan. Pero mapufall short ka pa rin. Maagawa pa rin ng kasalanan. And then, habang nakakagawa ka ng kasalanan, makukonvict ka. Makukonvict ka, ba't ko ginawa yun? Which is yung dati, hindi ka naman nakukonvict. Yung nagkukonvict sa'yo, yun ang Holy Spirit niya. Okay? Kaya siya yung may gawa nun, kung ba't nakakagawa ka na ng mabuti ngayon. Hindi mo yung sariling gawa. Pero kahit nakakagawa ka ng mabuti, mapafall short at mapafall short ka pa rin. Ibig sabihin na mapafall short, madadapa ka pa rin, maagawa ka pa rin ng kasalanan. At habang nadadapa ka pa rin, iiyak ka ng iiyak, babalik ka ng babalik sa Kanya, dun mo marirealize na hindi ko po kaya pala maging matuwid. Kayo lang po pala, dun ka na mag-worship ng todo. Ayun nangyayari sa akin. Doon ako humagulgol, kayo lang po pala ang pinakadakila sa lahat. Hindi ko po kaya maging matuwid. Wala po akong kayang ipagmalaki sa inyo. Diba? Kailangan ko po kayo, once you realize that, you are a mature Christian. Once you realize na, kayo pong kaya nga, Jesus is my Savior. Tagapagligtas, sakripisyo niya. Niligtas niya yung kasalanan mo sa krus. Parang ikaw na lang kasi yung mahihiya. Iyon na lang yung mag-convict sa'yo. Kasi, alam yon, yung natanggap mo na yung Holy Spirit niya, alam mo na yung tama at mali, ikaw na lang yung mahihiya. Pero yun nga, sabihin ko sa inyo, His love is enough. Hindi ka maliligtas ng sarili mong gawa. Yung pagmamahal niya sa'yo, yung magpapabago sa'yo. Unti-unti mong marirealize na wala kang kayang gawin, wala kang kayang ipagmalaki sa Kanya. So no one could boast, di ba? Sinabi niya. Para walang makapagyabang. Kasi kung kaya na, ulitin ko ulit ha, kung kaya nating maging matuwid, imagine this, kaya ko maging matuwid, na perfect ko yung law, bakit kakailanganin ko pa siya? Diba? Lalayo tayo sa Kanya, ba't kailangan pa natin relasyon sa Kanya? Yun yung ayaw niya mangyari. Maging self-righteous ka. Kaya ko maging matuwid ako, tapos nandiya-judge ka pa ng kung sino-sino. Ayun yung ayaw niya mangyari. Kaya, automatic pinag-fail ka niya ng pinag-fail, tapos nakukonvict ka na nakukonvict para tumatak dyan sa puso mo na hindi mo kayang maging matuwid at lumapit ka lalo sa Kanya, mag-cling ka lalo sa Kanya kasi siya yung Savior mo. Lalo kang umiyak at humagulgol sa Kanya. Hindi ko po pala kaya maging matuwid. Kayo po pala ang pinakadakila. Kailangan ko po pala kayo bilang tagapagligtas. Kasi hindi mo yun sasabihin. Hindi mo yung mga bagay na yun, pag hindi mo yun gagawin kung kaya mo maging matuwid. Kasi may habang ka eh. Kaya ko maging matuwid ako, ba't ako maano? Di ba? Pero, once you identify your sin, alam mo kung anong kasalanan mo, hindi mo kaya itama, doon ka luluhod. Unti-unti niyang babaguhin yun hanggang maituwid mo yung kasalanan na yun. Pero mapafall short ka na naman sa ibang bagay o kung ano. Doon mo masasabi na you are a mature Christian. Pagka na-realize mo yun. His love is enough. You will never save yourself through your own righteousness. Okay? May isa pa rito nag-comment. Sabi, paano na lang pala gagawin maging masama na lang? Wala akong sinabing ganun. Hindi ganun. Hindi ganun. Ang sinabi ko, ang pinakamalinaw kong sinabi, hindi ka pwedeng maligtas ng katuwiran mo. Ang makakapagligtas sa'yo ay yung pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo. Kung sa tingin mo sa sarili mo na nagiging matuwid ka na ng todo, hindi rin ikaw yung may gawa niyan. Kundi siya rin yung nagko-convict sa'yo kaya nagagawa mo yan. Siya rin nagbibigay ng lakas sa'yo at conviction kaya nagagawa mo yan. Okay? Hindi ko sinabing gumawa ka na lang ng gumawa ng masama. Hindi yun yung gusto ng mahal na Panginoon. Ang sinasabi ko, pag tinanggap mo ang pinakamamahal na Panginoon, doon ka na rin pamunta, unti-unti kanyang dadalisahin sa pagiging matuwid. Okay? Pero bandang huli, siya pa rin yung magliligtas sa'yo, hindi yung katuwiran mo. Okay? Sinabi ng mahal na Panginoon, dumating ako dito, hindi para sirain yung 10 utos, kundi palakasin pa nga ito. Alam mo kung bakit ganun sinabi niya? Kasi, kapag naniwala ka sa Kanya, siya na nga yung magbibigay ng conviction para masunod mo yun, yung 10 utos na yun, na dating hindi mo naman talaga kayang sundin nung nabubuhay ka nang wala siya. Yung wala yung presensya niya.
Pero kaya niya sinabi na hindi na kayo nasasakop niyan, kundi pananampalataya na sa akin na makakapagligtas sa inyo. Kasi na-realize niya nga na yung mga tao, tayo, hindi natin kaya yung sundin. Kaya nagkaroon ng bagong tipan, bagong pangako, bagong kailangan nating paniwalaan, which is siya. Hindi na yung dating utos na binigay kay Moises. Yung 10. Diba? Sa Mount Sinai, hindi na yun yung susundin. O yung sa dating tipan pa. Sa Leviticus, hindi na yun yung mga susundin. Diba? Dumating siya. Pero sinabi niya, ulitin ko, sinabi niya, hindi ako naparito, hindi ako dumating dito para pawalang bisa yung kautusan. Kasi kailangan nga rin nating madalisay, maging mabait, maging maano, kaya yun yung kailangan, yun yung gusto niya rin gawin. Sabi niya, nandito ako para mas palakasin pa nga to. Diba, talinhaga yun? Ang ibig niya dun sabihin, kasi ang gulo parang contradict magkabaliktad O kala ko ba hindi ko nasusundin yung ano, kala ko ba hindi ko nasusundin yung kautusan, sa'yo na lang ako maniniwala, okay na. Diba? Tapos ngayon sasabihin mo, papatibayin mo pala yung, kasi ganito nga yun. Pag sinunod mo siya, masusunod mo na rin yun, yung 10 utos. Okay? Masusunod mo na rin yung mga kaibang kautusan. Pero hindi lahat hindi perfect. Hindi yung pati pagkain ng pusit, kasalanan katulad sa Leviticus, o pagpapatato, o pagpapagupit, o kung anong ano. Diba? Ayun na yung magko-convict sa'yo. Yung Holy Spirit niya na. Yung papadala niya kasama mo, sinabi niya, magpapadala ako ng kasama mo habang inihintay mo ang pangalawang pagbabalik ko. Papadala niya kasi, ayun na yung magko-convict sa'yo kung nakagawa ka ba ng mali o tama. Okay? Tapos, yun na. Pero dito ko tatapusin. His love is enough. You will never be saved by your own righteousness.